Isipin mo, yung pinakamatalinong tao sa mundo, 'di ba? Oo, yung tipong henyo na talaga. Tama. Yung taong sumulat ng mga librong nagtuturo ng perpektong moralidad. Yung nagbigay ng mga payo tungkol sa katarungan na hanggang ngayon ginagamit pa rin natin. Mga klasiko na, kumbaga. Eksakto. Pero, paano kaya nangyari na ang mismong taong ito, siya ring nagtayo ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosang umihingi ng pag-aalay ng mga bata? Grabe yung talon na yon, di ba? Mula sa perpektong moralidad papunta sa ganong karumal-dumal na gawain. Oo, ay. Paano nagagawa ng pinakamatalinong tao sa kwarto ang pinakabobong desisyon? Para sa iyo na nakikinig na yun, isipin mo yung isang founder ng isang tech startup. Parang modern ng analogy natin yan. Sa galing niya, sumikat sa buong mundo yung kumpanya niya. Naging pamantayan ng tagumpay. Naging bilyonaryo. Sikat na sikat. Ayun nga, pero sa paglipas ng panahon, dahil sa sobrang pagpapalawak at pakikipagsusosyo sa mga maling individual para lang mapanatili yung kapangyarihan. Unti-unting nawala yung orihinal na kaluluhan ng kumpanya niya. Correct. At ganyan kalala yung pagbagsak ng taong pag-uusapan natin ngayon. Maligayang pagdating sa ating masinsinang pagtalakay. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang mga tala tungkol kay Haring Solomon. Hindi lang para basahin ito bilang isang lumang kwento, di ba? Tama, gusto nating intindihin yung sikolohiya, politika at yung mismong trahedya sa likod ng kanyang pamumuno. Kasi para maintindihan natin yung bigat ng pagbagsak niya, kailangan muna nating suriin yung mekanismo kung paano siya umangat. Paano nga ba nagsimula yung lahat? Nang pumalit si Solomon sa kanyang amang si Haring David noong mga 970 BC, nasa edad 20 pa lang siya noon eh. Ang bata pa pala niya. Sobra. At ang panimulang punto ng kwento niya ay yung sikat na panaginip, di ba? Yung nag-alok ang Diyos na kilala sa tekstong Hebreo bilang Yahweh ng isang, blankong tseke. Yung tipong humingi ka ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo. Eksakto. At yung hinihingi ng isang batang pinuno sa ganyang sitwasyon, karaniwang nagpapakita ng pinakamalalim niyang takot at ambisyon. Wait, teka. Kung ako ang nasa posisyon niya, isang 20 anyos na biglang naging hari, tapos napapalibutan pa ng mga banta mula sa mga kalatig bansa. Ang hihingin ko ay absolute military dominance. Natural na instinct yan para protektahan yung sarili. 'Di ba? O kaya walang hanggang pondo para sa militar, iyon yung logical na hakbang para makasigurong hindi ka pababagsakin. Bakit karunungan yung hiningi niya? Parang ang abstract masyado para sa isang geopolitical na krisis. Magandang punto yan. Pero kasi, sa konteksto ng sinaunang malapit na silangan o yung Ancient Near East, ang karunungan doon ay hindi lang pagiging pilosopo. Iba yung ibig sabihin nila doon. Oo. Ang partikular na terminong ginamit sa orihinal na teksto ay isang pusong nakikinig o pusong nakakaunawa para makilatis ang tama sa mali sa paghahatol. So humingi siya ng kakayahang mag-administra ng katarungan sa mga tao niya? Tama. At ang nakita ng teksto bilang kahanga-hanga ay yung pag-unawa ni Solomon na ang kaharian ay hindi niya personal na pag-ari. Isa itong responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Wow, napakagandang mindset para sa isang 20 anyos. 'Di ba? At dahil hindi niya hiniling yung mga karaniwang ambisyon ng isang hari tulad ng yaman, mahabang buhay at kamatayan ng mga kaaway, ibinuhos sa kanya ang lahat ng ito bilang pabuya. Bale, ito yung naging katalista ng ginintuwang panahon o golden age ng Israel. Eksakto! Doon nagsimula ang lahat. Pero teka, paano nangyari yun sa praktikal na antas? Mula sa isang panalangin sa panaginip, biglang naging pandaigdigang imperyo ang Israel? Ano yung naging mekanismo? Paano naging literal na yaman yung talinong ito? Ginamit niya yung karunungan niya para i-maximize ang heograpiya. Ang Israel kasi ay nagsisilbing tulay ng lupa sa pagitan ng Africa at Asia. Isang land bridge, kumbaga. Oo. So sino mang maglalakbay mula sa makapangyarihang Ehipto patungong Ilog Euphrates at Mesopotamia, kailangan dumaan sa teritoryo ni Solomon.
at imbes na gumamit ng dahas para manakop, Gumawa siya ng mga stratehikong alyansa. Kontrol niya yung mga pangunahing ruta ng kalakalan. smart. So lahat ng dadaan sa kanya, kontrolado niya. Tama, nagpatayo pa siya ng mga chariot cities o mga kuta sa mga choke points tulad ni Megiddo. Bawat karavana ng kalakal na dadaan, magbabayad ng buwis at taripa. Toll fee. Parang ginawa niyang expressway na may toll date yung buong bansa. Parang ganun na nga. Naging monopoly niya yung kalakalan ng mga kabayo, karwahe at iba pang materyales. Ang resulta nito, nakasulat sa mga dokumento na ang pilak sa Israel ay naging kasing karaniwan ng mga bato sa kalye. Grabe, kasing karaniwan ng bato. Isang napakatinding economic stranglehold pala talaga. Oo, hindi lang siya basta bumagsak mula sa langit. Isa siyang napaka-calculated na economic strategy. At hindi lang pala sa pera nagmanifest yung talino niya, di ba? Kumalat yung reputasyon niya bilang isang pantas. Nakasulat siya ng 3,000 kawikaan at mahigit 1,000 kanta. Kasama na dyan yung mga aklat ng Proverbs, Ecclesiastes at Song of Solomon. Tapos dumating pa sa punto na naglakbay yung reyna ng Sheba ng higit 2,000 kilometro mula pa siguro sa South Yemen para lang subukin siya. Dala-dala yung daan-daang kamelyo na puno ng ginto at pampalasa. Alam naman natin na hindi lang ito friendly visit, di ba? Baka isa itong diplomatic at trade mission kasi naaapektuhan na ni Solomon yung mga ruta sa Red Sea. Siya na talaga ang sentro ng mundo noon. Siya ang pinakamakapangyarihan noong panahon na yon. Pero dito pumapasok yung isang malaking ironiya. Kung babasahin mo yung aklat ng Ecclesiastes na isinulat mismo ni Solomon, ang buong tono nito ay parang may existential crisis siya. Oo, yung sikat na linya niya doon. Sinasabi niyang ang yaman, proyekto at kahit ang kaalaman ay walang saysay o meaningless. Parang, isang bilyonaryo na nagpo-post sa social media na hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Habang nakasakay sa sarili niyang super yacht. Eksakto. Bakit isusulat ng lalaking nasa kanya na ang lahat na walang kwenta ang mga ito? Ang sagot diyan ay nakaugat sa pilosopya niya. Makikita natin ito sa sentro ng Proverbs. Ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Paano ba niya ginamit yung salitang walang saysay sa orihinal na wika? Ang ginamit niyang salita ay hevel, na ang ibig sabihin ay usok o singaw. Usok, parang hindi mo mahawakan. Tama. Hindi niya sinasabing masama ang pera o tagumpay. Ang sinasabi niya, ito ay parang usok. Kung susubukan mong hawakan at gawin itong pundasyon ng kaligayahan mo, mawawala lang ito sa mga kamay mo. Mong Diyos yung yaman, kapangyarihan at kaalaman, maiiwan kang walang laman. Maaari mong makuha ang buong mundo, pero kung putol ang koneksyon mo sa manlikha, naghahabol ka lang sa hangin. Bale, ang mga ito ay dapat ituring bilang mga regalong i-enjoy at hindi mga Diyos-Diyosangan sasambahin. Tumpak, yan ang core ng karunungan niya nung una. Naintindihan ko yung filosofiya, pero paano natin iko-connecta yan sa pinakamalaking proyekto ng buhay niya? Yung pagpapatay ng templo. Oo, ginugol niya ang 7.5 taon sa pagtatayo ng templo sa Mount Moriah sa Jerusalem. Kung saan inialay ni Abraham si Isaac, oo. Ngayon, kung naniniwala siya na hindi dapat gawing Diyos ang mga materyal na bagay, bakit siya gumastos ng bilyon-bilyon sa modernong halaga, gumamit ng malalaking bato at kahoy na sedro, at nagbalot ng isang buong gusali sa purong ginto para lang sa Diyos? Tapos, sa loob, may mga higanteng kerubin pa na may wingspan na 15 talampakan na nagbabantay sa kaban ng tipan. Grabe yung luho, di ba? Tapos sa mismong prayer of dedication niya, idinedeklara niyang, hindi kayang obserbahin o igapos ng kalangitan ng Diyos, lalo na ng isang templong ginawa niya. Napakagandang pagpapakumbaba, sa totoo lang. Napaka-ironic din. Bakit magtatayo ng napakalaking permanenteng estruktura para sa isang infinite na Diyos? Ano bang layunin nito? May dalawang layunin ang templo, theological at geopolitical. Sa theological na aspeto, ipinapakita nito yung concept ng religious exclusivism.
Ano yung ibig sabihin niyan sa konteksto nila? Para sa mga sinaunang Israelita, ang eksklusibismo ay hindi simpleng pagyayabang na tayo ang tama, kayo ang mali. Ito ay ang mahigpit na paninindigan na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. At hindi siya tulad ng mga Diyos ng mga karatig bansa na nakatali sa ulan o araw. Eksakto. Ang templo ay hindi itinayo bilang bahay para kulungin si Yahweh, itinayo ito bilang isang malaking parola o beacon. Dinisenyo ito para makita ng lahat ng bansa na may isang sentro ng moralidad at pagsamba. So para siyang symbol para sa buong mundo. At sa geopolitical na aspeto naman. Sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem, inisentralize ni Solomon ang buong religiyon. Bago ito, sumasamba ang mga tao sa iba't ibang altar sa mga probinsya. Kapag isinentro mo ang relihiyon sa kabisera, isinentro mo rin ang kapangyarihang politikal at ekonomiya, di ba? Correct. Lahat ng pilgrims kailangan manglakbay papuntang Jerusalem. Lahat ng buwis at donasyon mapupunta sa administrasyon ni Solomon. Napakagaling na move. Ngunit, dito rin makikita yung mga unang bitak sa perpektong kaharian niya. Kasi yung pagpapatayo ng templo at ng sarili niyang palasyo na inabot ng 13 taon, by the way, ay nangangailangan ng puwersahang pagpapatrabaho o corvée labor. Wait, teka. Pinilit niyang magtrabaho yung sarili niyang mga mamamayan? Oo, isang matinding kabalintunaan. Ang bansang iniligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay inaalipin ngayon ng kanilang sariling hari para magtayo ng mga monumento. Wow! Diyan nag-uumpisang lumitaw yung totoong problema. Nasa kanya yung pinakamataas na moralidad sa mga isinulat niya, pero unti-unting nakukompromiso sa practical na application sa politika. At yan ang magdadala sa atin sa pinakamatinding bahagi ng kwento, ang kanyang pagbagsak. Kasi para sa mga nakikinig, ang mismong estratehiya na nagpayaman at nagpatibay sa kapangyarihan niya, ang sharing bumasag sa lahat ng prinsipyo niya. Mula sa eksklusivismo, unti-unti siyang lumipat sa pluralismo at gumamit siya ng pinakamabisang diplomatic tool noong sinaunang panahon para shelyuhan yung peace treaties. Ang kasal, di ba? Eksakto. Sa ancient Near East, ang kasal ng mga dugong bughaw ay hindi tungkol sa romansa. Ito ang ultimate na non-aggression pact. Kasi nga naman, hindi mo sasalakay ng isang bansa kung ang anak mong prinsesa ay nakaupo sa trono nito bilang reyna. Tama. Kaya nakipagkasundo si Solomon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa 700 asawa. 700. Oo, kabilang na yung anak ng paraon ng Ehipto na napakabihirang alyansa. Tapos kumuha pa siya ng 300 concubines o asawang lingkod. 1,000 babae, lahat-lahat, napakatinding diplomasya. Pero alam mo, maganda sanang pakinggan kung geopolitics lang ang pag-uusapan natin. Pero may kapalit na malaki. Oo. Para sa akin, may ihahalin tulad natin to sa pag-download mo ng daan-daang external na apps sa isang napaka-secure na smartphone para lang sa convenience mo. Magandang analogy yan. 'Di ba? Ini-ignore mo yung mga malware at security warnings na lumalabas kasi iniisip mo, kailangan ko to para sa negosyo. Kaya ko tong i-manage. Pero ang ginagawa mo pala, sinisira mo mula sa loob yung sarili mong operating system. Ayun. Kasi ang batas ng pananampalataya nila ay nagbabala ng mariin. Huwag kayong mag-aasawa ng mga dayuhang sumasamba sa ibang Diyos dahil ilalayo nila ang inyong mga puso. At yun nga ang nangyari. At hindi ito naging biglaan. Dito pumapasok yung panganib ng cognitive dissonance at ng dahan-dahang kompromiso. Hindi naman siguro siya gumising isang umaga at nagdesisyong, susunugin ko na ang mga libro ko at tatalikuran ko na ang Diyos? Siyempre hindi. Ipagpalagay natin yung sitwasyon. Dumating yung isang bagong prinsesa mula sa karatig bansa. Humingi siya ng maliit na lugar para makasamba sa sarili niyang Diyos. Na normal na kasunduan sa mga diplomatic marriages noong araw. Oo, at para kay Solomon, marahil na-rationalize niya ito bilang tolerance o pagiging mabuting asawa at kaalyado. So, nagpatayo siya ng maliit na altar para sa kanya. Tapos inimbitahan siya sa isang ceremonial na pag-aalay. Dumalo siya bilang respeto. Wala namang kumidlat, walang bumagsak na apoy. Kaya inuulit niya ito sa isa pang asawa. At sa isa pa. Hanggang sa yung exclusive niyang relihiyon ay naging religious pluralism. Sinimulan niyang tanggapin na ang lahat ng relihiyon na ito ay valido. At hindi ito harmless na pagpaparaya ha.
Hinding-hindi. Ipaliwanag natin kung gaano kalala yung mga altar na itinayo niya. Nakasulat na nagpatayo siya ng mga dambana sa bundok mismo sa silangan ng Jerusalem. Tanaw mula sa mismong templo ni Yahweh. Tanaw na tanaw. At para kanino yung mga altar na to? Ang isa ay para kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidonian. Ang isa pa ay para kay Chemosh ng Moab. At ang pinaka nakakagimbal, para kay Milcom o Molek. Ang Diyos ng mga Amonit. At napakasama ng ginagawa nila para sa Diyos na yan. Para sa iyo na nakikinig, hindi lang ito simpleng pag-aalay ng mga prutas ha. Ang pagsamba kay Molek ay kilala sa ritual ng pag-aalay ng buhay ng tao, partikular na ang mga bata sa pamamagitan ng apoy. Isang karumal-dumal na gawain. Isipin mo yung lalaking sumulat sa Proverbs na turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, ang mismong lalaking yon ay nag-sponsor ng mga altar kung saan ang mga bata ay sinusunog bilang alay. Paano nangyari yun? Iyon yung pinakamalalalim na trahedya dito. Ipinapakita nito na ang intelektual na kaalaman ay hindi katumbas ng pagsunod. Hindi ito garantiyang magbibigay sayo ng moral immunity. Nawala yung debosyon niya. Hindi dahil nakalimutan niya yung filosofiya, Kundi dahil mas pinili niyang protektahan yung mga geopolitical na interest at yung peace treaties niya kaysa sa kanyang paninindigan. kumbaga death by 1,000 compromises. Kung ikukumpara natin siya sa amang si David, napakalaki ng kaibahan. Oo, si David nakagawa ng malalalang personal na kasalanan, pagpatay, pangangalunya, pero hindi kailanman nawala ang kanyang theological na direksyon. Hindi siya nagtayo ng altar para sa ibang Diyos. Pero si Solomon walang malaking personal scandal noong una pero nagpadala sa sistemikong pagtalikod. At hindi pwedeng palampasin ng Diyos yan. Dito na naganap yung intervention. Nagpakita muli ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip. Pero sa pagkakataong ito hindi para mag-alok ng mga biyaya, di ba? Hindi na. Nagbigay siya ng seryosong babala at hatol. Dahil pinunit ni Solomon ang kanyang tipan, pupulitin din ng Diyos ang kaharian mula sa kanya. Babawiin yung buong Israel? Oo, bagamat hindi ito mangyayari sa panahon niya. Alang-alang sa ama, si David, mangyayari ito sa panahon ng kanyang anak at yung mismong templo. Yung ipinagmalaki niya sa buong mundo. Binalaan sila na kung magpapatuloy sila sa pagsamba sa mga dayuhang Diyos, ang kumikinang na templong iyon ay magiging isang tambak ng mga guho. Grabe, at hindi lang ito basta parusa, may sinabi yung teksto kung bakit gagawin itong guho. Ipinapaliwanag nito kung paano babasahin ng kasaysayan yung nangyari. Totoo, sabi sa propesiya, ang mga dayuhang dadaan sa mga guho ng templong iyon ay magtataka at magtatanong, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito at sa templong ito? At ang isasagot mismo ng mga tao ay dahil tinalikuran nila ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Gagamitin ang mismong pagkawasak ng kanilang pinakadakilang monumento bilang isang public lesson sa buong daigdig, ang templo na dapat sanang beacon ng katapatan ay magiging alaala ng kanilang kompromiso. Para sa iyong na nakikinig ngayon habang ginagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain, madaling ibasura ang kwentong ito bilang isang lumang kabanata ng kasaysayan. O isang sinaunang mitos lang. Oo, pero bakit mo dapat pag-aksayahan ng oras ang pag-unawa sa isang haring na buhay libu-libong taon na ang nakararaan? Kasi yung mekanismo ng kanyang pagbagsak ay eksaktong katulad ng kung paano nasisira ang mga karera at personal na integridad hanggang ngayon. Laging may relevance yung mga ganitong kwento. Ipinapakita nito na yung nagdaan mong tagumpay, malaking yaman o matinding talino ay hindi kalasag laban sa mga hinaharap na kompromiso. Yung mga maliliit na hakbang palabas sa linya ng prinsipyo, di ba? Ayun, yung pagpapalusot na kailangan ito sa negosyo o makikisama lang ako ngayon para walang gulo. Ito yung mga desisyong unti-unting huhubog sa patutunguhan mo. At bilang pangwakas na pag-isip na may iwan mo mula sa malalim na pagsusuri natin, itanong mo ito sa sarili mo. Kung bukas ay magising ka na hawak mo ang lahat ng yaman, kapangyarihan at talino sa mundo, anong mga dayuhang idolo o maliliit na kompromiso ang papayagan mong makapasok sa buhay mo para lang mapanatili ang kapayapaan o impluensya mo? Isang napakabigat na tanong.
Mayroon ka bang tinatawag na strategic alliance ngayon na ipinagmamalaki mong kaya mong kontrolin, pero ang totoo ay unti-unti nang sumisira sa mga prinsipyo mo? Nakita natin, kapag tinalikuran mo ang pundasyon mo, kahit ang pinakamatalinong tao ay kayang gumawa ng sarili niyang mga guho. Sobrang totoo yan. At yan eksakto yung dahilan kung bakit patuloy nating binabalikan ang mga sinaunang materyales na ito. Ang talino pala ay hindi nakikita sa dami ng alam mo, kundi sa kakayahan mong panindigan ito, lalo na kapag nasa rurok ka na ng tagumpay. Isang napakagandang takeaway para sa atin ngayon. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa masinsinang pagtalakay na ito. Umaasa kaming ang mga pag-uugnay na ginawa natin sa kasaysayan, politika at psikolohiya ay nagbigay ng bagong linaw sa iyo. Hanggang sa muli nating paghimay ng mga makabuluhang kwento, paalam!